Kampo ni Miss Catherine Bernardo, abay muli na namang nagulantang dahil sa mga naglabasang balita dahil eto na naman panibagong balita patungkol kay Miss Catherine Bernardo kung saan pinag-uusapan na naman si Miss Catherine noong huling linggo ng January 2026. Muling naging usap-usapan ng netizen at showbiz followers ang isa sa pinakamalaking personalidad sa industriya ng Philippine entertainment. Si Catherine Bernardo, ang aktres na matagal nang nasa spotlight dahil sa kanyang talent, career at personal na buhay. Dalawang kontrobersyal na balita ang kumalat, ang cryptic social media post ng kanyang ina na naging sanhi ng intriga at ang isang psychic prediction na sinasabing mabubuntis umano siya ngayong taon. Ang mga isyong ito ay mabilis na lumawak online at tinugunan ng iba't ibang reaksyon mula sa suporta at pagkabahala hanggang sa pagdududa at chismis. Isang simpleng post ang nagpasiklab ng intriga sa isang TikTok upload mula sa ina ni Miss Catherine na may simpleng caption, "Hello. Wala lang ito, miss lang kita eh. Hehe. Wala na kasing nangungulit, nagte-text and call sa akin even in the middle of the night." Kahit hindi binanggit ang pangalan ng sino man, agad nag-viral ito sa mga fan pages at social media threads na tila ba may malalim na ibig sabihin ang mga mensahe nito. Ang mga netizen ay nagreaksyon ng iba-iba. Para sa ilan, posibleng simpleng pagpapakita lamang ito ng pagmamahal ng isang ina sa anak, isang paalala at pag-uusap tungkol sa pangungulila kapag hindi magkasama sa isang tahanan. Ang account na tinaglay sa artikulo ay nagpapahiwatig ng matagal nang nakatira ng mag-isa si Catherine sa isang condominium sa BGC at malimit silang nagkukwentuhan ng kanyang ina tuwing gabi. Gayunpaman, tulad ng maraming viral post ng mga celebrity families, may mga netizen na agad na naghanap ng ibang kahulugan. May mga humula na baka may relasyon, seguridad sa buhay, pag-ibig o iba pang personal na issue na hindi inihahayag ng aktres ang pinagdadaanan. Ito rin ay nagpapaalala sa atin kung gaano kadali ang pagkakaintriga sa mga simpleng mensahe kapag sumasabak ang malawakang spekulasyon online. Sa totoo lang, ang naturang post ay mukhang formal at puno lamang ng pagmamahal ng mag-ina. Sa isang mundo kung saan ang fans at netizen ay babalis humusga, madalas na napapaligiran ng sasabing hidden meanings ang simpleng mga salita. Ang pagkagusto ng publiko sa mga misteryoso at teoryang walang konkretong ebidensya ay mas nagpapalabo sa tunay na intensyon ng post. Sa ganitong konteksto, mas mainam at tignan muna ang mga bagay-bagay ng may pag-iingat bago gumawa ng conclusion tungkol sa personal na buhay ng isang tao. At sa isa namang tabloid article, ibinahagi ang prediksyon ng isang psychic at feng shui expert na sinasabing malaki ang tsansa na mabuntis si Catherine Bernardo ngayong 2026, lalo-lalo na pagdating sa Year of the Rat na magsisimula sa Feb 17, 2026. Ayon sa hula ni Catherine raw ay magkakaroon ng baby girl at ang pagbubuntis niya ay posibleng hindi pinaghahandaan. Gayunpaman, ayon din sa prediksyon, may ilang conflict sa kanyang birth year at Chinese zodiac ng 2026 na maaaring makaapekto sa kanyang productivity o workload. Ang mga ganitong hula ay mabilis ikalat online sa curiosity ng fans at ng mga taga-suporta. Ang pagbibigay kahulugan sa mga simbolo tulad ng Empress card, tarot o feng shui ay isang bahagi ng kultura at libangan para sa ilan. Ngunit ito ay nangangahulugan na ito ay literal na mangyayari o may basihang siyentipiko. Habang nakakaintriga ang mga ganitong prediksyon, mahalagang paalalahanan ang sarili na ang buhay ng isang tao, lalo na sa isang public figure, ay hindi maaaring ipagpalagay batay lamang sa mga hula o simbolismong astrological. Kung ang pagbubuntis si Catherine ay totoong mangyayari, ito ay marapat na manggaling na personal sa kanyang desisyon at hindi haka-hakang hula. Ang pagtalima sa mga astral prediction ay maaaring magbigay ng pansamantalang excitement, ngunit hindi dapat ito gawing basihan sa mga totoong buhay na desisyon. So, hindi nawawala ang pagkakakilanlan ng mga fans sa personal na buhay ni Catherine. Ang mga fan pages, forums at threads ay puno ng opinion at may mga sumusuporta, may mga nagdududa at may iba pang nagbumungkay ng iba't ibang teorya tungkol sa mga nangyayari sa buhay niya. Ito ay isang pangkaraniwang senaryo kapag ang isang celebrity na kilalang kilala ay nasa spotlight, lalo na pagtapos ng malalaking pangyayari gaya ng kanyang hiwalayan kay Daniel Padilla at ang pagiging independent niya sa kanyang career.
Ang iba pa ay nag-i-interpret ng pagkakalabas sa mga ganitong artikulo ay paraan ng mga tabloids para mapanatili ang interest ng publiko at palakihin ng views. Sa katunayan, napakaraming blind items sa speculative news online na hindi nagtataglay ng solidong ebidensya. Isang common issue sa Philippine showbiz reporting, pinapakita ng mga reaksyon ng fans ang isang malaking katotohanan na ang modernong chika culture ay kadalasang nire-reflect hindi lamang ang tunay na buhay ng isang artista, kundi pati ang mga pangarap, kagustuhan at takot ng mga taga-subaybay na may mga fans na nagnanais makita siyang masaya sa kanyang personal na buhay. May iba namang nais din na mailapit siya sa isang romantikong kapareha at may iba pang mas critical na skeptical sa mga balitang lumalabas. Ang lahat ng ito ay bahagi ng complexity ng celebrity fandom sa social media age. Ang social media ay nagbibigay daan para po mas higit na accessible ang mga public figures sa kanilang fans. Ngunit kapalit ng connection na ito ay ang pag-i-interest ng publiko sa lahat ng mga bagay na ginagawa ng isang artista mula sa reel, caption, larawan hanggang sa mga pangyayaring tila wala namang direktang ibig ipahiwatig. Ang simpleng post ng isang ina sa kanyang anak ay maaring naging viral dahil sa pagkagusto ng netizen na magpatulong sa kanilang imahinasyon. Ang pagdating sa hula tungkol sa pagbubuntis, ito ay nagpapakita ng isang phenomenon. Maraming taong naghahanap ng kahulugan sa mga prediksyon, lalo na kapag ito ay tungkol sa mga paksang malapit sa puso nila, pag-ibig, pamilya, at pag-usbong ng bagong yugto sa buhay. So sa ganitong mundo, mahalagang magkaroon ng balance or between curiosity and respect for privacy. Ang pagiging interesado sa buhay ng isang celebrity ay hindi masama, pero dapat nating tandaan na ang mga artista rin ay tao na may sariling buhay, damdamin at desisyon. Hindi dapat maging basihan ng bawat cryptic post o hula para gumawa ng mga assumption na maaaring makasakit o magpalaganap ng maling impormasyon. So sinasabi lang dito ng balita na lahat ng mga spekulasyong lumalabas, lahat po yan ay walang katotohanan. So, ang mga headline tulad ng cryptic post ang nanay ni Catherine na ginawang intriga, hula ng pagbubuntis ni Catherine Bernardo ngayong taon ay patunay lang ng isang buhay na umusbong sa mata ng publiko ay isang buhay na puno ng pag-aasam at haka-haka at opinyon. Ngunit bilang mga taong sumusubaybay, may responsibility din tayo na dapat unawain. Ang simpleng pag-express at pagmamahal sa social media hindi laging may mas malalim na kahulugan. Ang mga hula, bagamat nakakatuwa pakinggan, ay hindi dapat gawing batayan ng tunay na desisyon o nangyayari sa buhay ng isang tao. At higit sa lahat, ang respeto sa privacy ng isang artista ay hindi dapat mawala, lalo na kung ang mga balita ay sumasaklaw sa kanilang personal na buhay. Sa uli, ang tunay na kwento ni Catherine ay maaaring hindi paganap na nakikita ng publiko, ngunit ang respeto at paggalang ay dapat laging manatili, bahagi ng pagtatalakay at pag-intindi sa anumang balita tungkol sa kanya.